8.75 volts noong sinukat ko ang battery nitong NMAX version 1 kahit kakapalit lang nito ng 3 buwan. Sa motor na to nakabukod yung ECU at regulator. Hindi ito katulad ng NMAX version 2, version 3 at Aerox version 1, version 2 at version 3. Kapag ganito yung problema ng motor mo, ito lang yung mga dapat na gagawin. Una, para sigurado, check mo yung physical appearance ng stator. Dapat nga hindi sunog yung coil. Kung walang problema, ang sunod yung i-troubleshoot ang wiring ng regulator. Dito nga natin matatagpuan yan sa harapan. Mayroon lang itong 4 na wire. Una, kulay red. Dadaan yan sa fuse papuntang battery. Pangalawa, kulay black. Ito naman yung negative supply ng regulator. Tapos yung dalawang puting wire, yan yung AC supply ng galing stator. Ngayon, uunahin nating itest itong red wire. Yung positive probe ng ating multimeter, itusok natin sa pin terminal ng pulang wire. Tapos yung ating multimeter, nakaset ito sa continuity. Kung sakaling putol yung linya galing sa red wire, magmula dito sa terminal ng regulator, papuntang positive terminal ng battery, hindi tutunog yung ating multimeter. Kung sakaling hindi naman ito putol, magkakaroon ng beep sound yung aking multimeter, katulad nito. Yan, sa positive ng terminal ng battery mga boss. So ibig sabihin mga boss, walang problema sa positive wire doon sa red wire papuntang battery. So ngayon, i-check naman natin tong negative. So same pa rin ang procedure mga boss. Same procedure pa rin ang gagawin. Pero yung negative probe ng multimeter, doon ko ito itutusok sa pin terminal ng black wire. Sakit pa rin ito ng regulator. Tapos yung positive probe ng multimeter, itusok natin sa body ground or kaya naman sa negative ng battery. Kapag walang putol, tutunog yung aking multimeter. Kung sakaling meron naman, hindi ito tutunog. Dapat tutunog pa rin yung ating multimeter mga boss ha. Ayan. Kahit sa body ground mga boss, pwede yan. Yung malakas na body ground. So wala siya rito. Yan. Dito mga boss meron. Okay, so ibig sabihin walang problema doon sa negative ng ating regulator. Tapos doon sa positive ng ating regulator papuntang battery. Ang susunod natin i-check itong dalawang white wire dito sa baba. Okay, so ang pag-test ito mga boss, same pa rin. Nakaset sa continuity yung ating multimeter. Tapos yung negative probe dito sa baba ng socket, dyan nakalagay yung white wire. Tapos yung positive probe natin mga boss dito sa kabila. Sa white wire din to. Dapat magkakaroon sila ng contact mga boss katulad nito. Yan, narinig nyo? Nakaset pa rin yan sa continuity. Yan, ay mga boss. Tapos, yung pangalawa natin gagawin para malaman natin na walang problema yung stator. Kasi stator na yung tinitest natin dito mga boss, hindi na regulator. Yan. Yung negative probe mga boss, nakasalpak dyan, di ba? Iiwan natin yan. Tapos, yung positive probe, itutusok natin sa body ground. So, dapat, hindi tutunog yung ating multimeter mga boss. Kapag may tumunog, yung ating stator is busted. May sunog yan. So, yun mga boss, wala. Body ground to Susubukan natin sa negative ng battery. So wala, ibig sabihin good. Ibig sabihin walang problema sa linya. Okay? Dito tayo mag-focus sa regulator. Susubukan natin ito i-bend yung kanyang regulator mga boss. Bend natin ng konti, linisan. Tapos subukan natin, baka marumi lang. Dito nga na-bend ko na yung mga pin terminal ng regulator. At syempre, nalinis ko na rin. Ngayon, susubukan natin itong ibalik. So mga boss, ito yung jump start natin. So ang gagawin natin dito, papa-under natin itong motor kasi napakalobat na yung battery. So kapag umandar na yung motor, aalisin natin yung jump start. Tapos monitor natin itong battery kung nagkakarga ba. Dapat pumalo ito ng 14. So kapag hindi pumalo mga boss ng 14, magpapalit tayo ng charger or regulator mga boss. Ayan. Okay. So start natin mga boss.
tayo. Noong pag-on ko nga ng susian, walang power ang buong motor. At nung sinilip ko yung fuse, merong nabusted na isa. So mga bossing, nung pinapaandar natin siya, may napansin tayo dito sa motor. Kapag hindi siya nakasalpak, ito ang nangyayari mga boss. May power. Ayan. Nagkakaroon ng kuryente yung motor. So kapag sinalpak ko to, ayan mga bossing, kita nyo naman naka-on pa yan Naka-on yan. Hindi ko pinapatay yung susi. Kapag sinalpak ko to mga boss, yung regulator, ang nangyayari, yan. So salpak natin yung regulator mga boss. Nawawala yung power. Ayan mga bossing. Nag-blackout. Kahit salpakan ko yan ng jump start mga boss. Hindi talaga magka-power yung motor. Ayan wala. Pumuputok. Pumuputok yung 30 ampere mga boss. Ibig sabihin may problema yung regulator. Pumuputok yung 30 ampere. Yan, so magpapalit tayo ng regulator mga bossing. Sa mga boss, nakabaklas yung regulator. So paanda rin natin yung motor. On lang natin. Ayun. Nag-on siya eh. So busted yung regulator mga boss, kaya pumuputok yung main. Itong fuse na to. So mga bossing, ito yung bagong regulator na ipapalit natin. Monitor natin tong voltahe mga boss kapag after natin ito masalpak. Dati kasi naglalaro lang sa 13. So ngayon dapat pumalo na ito ng 14 mga bossing. So salpak muna natin. And then monitor natin. So mga bossing, bago natin paandarin yung motor, basahan muna natin voltahe yung battery. So meron siyang 7.39 volts. Okay, so dapat kapag pinaandar natin to mga bossing, papalo na ito ng 14 kasi bago na yung kanyang regulator. So jump start natin mga boss. Ayan. So po start natin mga bossing. Okay. So dapat 14 na ito mga bossing. So check natin. Genuine at bagong-bago na nga yung regulator, pero yung charging bagsak pa rin. Kaya naman ang susunod nating gagawin, tetestingin natin tong battery kung naapektuhan ba ito nung nasira yung regulator. Tandaan mga bossing, 3 buwan pa lang ito. So mga boss, kasi yung battery ni sir, kinukunan natin ng voltahe, ang nangyayari 13 lang. So nung inangat ko yung terminal, mga boss, ang testing natin, rekta na si regulator, ito yung output. Okay, yan. Okay. Ito mga boss. Okay, may makukuha tayong 14.2 volts, 14.30 volts. Okay, so pinaka maximum. Ibig sabihin, apektado yung battery nung nasira yung regulator. Kaya ang sabi ko sa owner, magpalit na rin siya ng bago.